Then we'll share the screen. So lahat po tayo ay mm, makapag-aaral ng sabay-sabay. But I encourage po everyone to please open your Bibles and check sa ating mga babasahing um, scriptures. Yun po ang kailangan natin talaga, scripture. And again, I encourage everyone po, please participate, please ask question. You're free to ask, interrupt anytime, any stage sa mga bagay na hindi malinaw. At lahat naman po tayo natututo sa bawat question na bawat isa. Okay, our topic for tonight is ano ba ang kalooban ng Diyos? Kailangan natin itong malaman. So this is for a series of teachings from the first book of John, part 22. 22 weeks na po natin pinapag-aralan ang aklat at na marami tayong nakakatas. Kamukha nung last week po, nagkaroon tayo ng discussion about conscience. So halos lahat po ng areas ng buhay ng Kristiyano ay ina-address, tinutuligsa sa aklat ng First John. So I encourage everyone, please read First John over and over again. In addition to every book ng Bible na kailangan nating pag-aralan. Okay. Sagutin natin to ngayon. Paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos? Okay, so bigyan natin po ang scripture ngayong gabi ay 1 John 3:21 to 24. Yan po ang, we'll try to finish these verses tonight. And that is po ang kalinawagan at understanding natin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. The will of God. And sabi sa verse 21, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating konsensya, panatag tayo makakalapit sa Diyos. Alam natin na malinaw ang ating pag-uusap last week na kailangan ng konsensya natin ay parallel o kailangan na napapasailalim sa mga sinasabi ng Biblia. So hindi lamang sa konsensya tayo aasa, kundi kung ano ang sinabi ng Biblia. Ang tunay na Kristiyano na mayroong Holy Spirit sa kanyang puso, ang kanyang pong konsensya ay nahuhubog ayon sa salita ng Panginoon, ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Walang bagay na dapat ang konsensya ng isang Kristiyano ay salungat sa sinasabi ng Biblia. Yun po ay magkasang-ayon na ngayon in agreement. Kung hindi po, kailangan tayong pagbigyan ng pag-aaral pa ang ating sarili. Baka may mga bagay tayong hindi pa nagagawa, kulang ang ginagawa, para ang konsensya natin talaga ay malinis sa harap ng Diyos at sa harap ng tao at naaayon sa inuutos ng Biblia. Okay. Ang sabi lang po sa verse 22, at matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos. At ginagawa ang naayon sa Kanyang kalooban. So makikita natin dito na sinasabi ng scripture na ito na sa ating po mga panalangin, sa ating mga hinihintay sa Panginoon, ay merong mga bagay na dapat natin tandaan. Yan ay ang kalooban ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang mga utos. Ang sabi nga dito, kung ano man ang hinihiling natin sa Kanya, ay matatanggap natin dahil sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Itinuturo po ng malinaw ng Bible na ang kasalanan, ang disobedience, ang mga bagay na ginagawa natin na hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon will affect our prayers. Kasi nga,
isang bagay yan na maaaring hindi natin ina-address sa ating buhay, lalo na po ang mga wala pa sa Panginoon at yung mga nasa Panginoon na may mga bagay pa na kailangan baguhin, alinsin, linisin sa kanilang buhay. Kaya minsan po hindi pa ganoon ka-epektibo ang kanilang panalangin. Ngayon mapapag-aralan natin ngayong gabi ang pagsunod at ang kalooban ng Panginoon, ang two big factors sa ating mga panalangin, at malalaman natin na ito ay talagang nakaka-epekto kung matatanggap natin ang ating pinapanalangin o hindi. Kagaya na itong sinasabi ng verse 22, ang linaw-linaw po. Dahil sumusunod tayo sa kanyang mga utos, kaninong utos? Sa utos ng Diyos. Matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa kanya. So, papaliwanag natin yan. Papag-aralan natin ngayong gabi. So, ang pagsunod sa Panginoon is a big, big factors. Sabi po sa Kawikaan o Proverbs, buksan natin ang ating Bibles noon, ang taong hindi sumusunod sa kautusan nino, kautusan ng Diyos, sinasabi ng Biblia, pinag-uutos ng Scriptures, kahit panalangin niya ay kasusuklaman ng Diyos. Isang malalim at serious na katotohanan na dapat malaman natin. Sin is a big, big blockage po sa ating panalangin at sa ating hinihintay sa Panginoon. Ang linaw po ng sinabi ng Proverbs, nasusuklam, ayaw pakinggan ng Diyos, namumuhi siya sa ginagawa ng mga makasalanan na ayaw magsisi, ayaw sumunod sa Kanya, sa kanilang mga gawain, sa kanilang puso, sa kanilang pag-iisip, maging ang panalangin nila. Isang bagay po na kailangan nating to seriously consider. Okay? It affects our prayers. Ang sami din po sa Psalm 66. Let's turn our Bibles there. 66 verse 18. Kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Hindi makikinig. Anong iniingatan kasamaan sa aking puso? Yung po mga secret sins, unconfessed sins. Yung mga bagay na akala natin ay hindi alam ng iba, hindi alam ng mga kapatiran, we are secretly doing that. Na dapat malaman natin, dapat malinaw na malinaw sa atin, wala po tayong ikukuble sa Panginoon. Wala tayong maitatago. Walang secret po sa Panginoon. Alam natin na ang Panginoon ay everywhere. He is omniscient. Alam niya ang lahat na nangyayari. He sees, He hears, He knows everything. Okay? So, dalawang bagay po, dalawang verses ang matinding-matindi, malinaw na malinaw, sinasabi na iyon po ang nakakahadlang para makamtam natin ang sagot sa ating mga panalangin. Ngayon, tumungo naman tayo doon sa sinasabing kalooban ng Diyos o the will of God na maaari ring makaapekto sa ating panalangin. Okay, buksan po natin sa 1 John 5:14. Balikan natin yung main verse natin, no? Sabi, at matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanya, sa Kanyang mga utos, at ginagawa ang naayon sa Kanyang kalooban. We obey God and we live under God's will. O lahat ng gusto ng Panginoon ang ginagawa natin. Ang mga kalugod-lugod sa Kanya. Ngayon, pag lumipat po tayo sa chapter 5 ng same book, 1 John 5, verse 14. So, hindi lamang ginagawa ang ayon sa kalooban niya. Ang sabi po, may lakas loob tayong lumapit sa Diyos dahil alam nating ibibigay niya ang anumang ipanalangin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban.
we are not only to live that is according to God's will and purposes in our lives, even our prayer should be according to God's will, naayon sa kanyang kalooban. Anumang ipanalangin natin, kung ito'y naayon sa kanyang kalooban. Marami na naglalaro siguro pong katanungan sa isip nyo. Maaaring maisip na natin, so ano pala, kahit anong panalangin natin, kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, nalulugod tayo sa harap ng Panginoon, ibibigay na rin ba? Ibibigay ba niya ang lahat ng ating panalangin according to 1 John verse 14? So, wag muna tayo mag-jump dun sa conclusion na ito. Conclusion na yon. Hintayin natin ang mga susunod na paliwanag. Ngayon po, kailangan maintindihan natin ngayong gabi kasi ang malaking tanong ay papaano natin malalaman ang kalooban ng Panginoon. Okay, so i-try po natin ipaliwanag yan. Ngayon po, ang will, God's will po ay napakalaking subject. Kung pagtutuunan talaga natin ng oras yan, ay kulang ang gabing ito. At maaaring hindi lamang isang gabi ang kailangan ipuhunan natin para mapag-aralan talaga natin ang God's will. But the purpose of tonight is to give a basic understanding po sa bawat isa. Whether you're a new Christian, a baby Christian, or a long Christian na, nasa ministry na kayo, matagal na kayong umaattend ng church, marami na kayong alam. Ang purpose po natin ngayon ay hindi para magkaroon ng full and advanced theological understanding ng God's will. Yun lamang pong basic ang pag-aralan natin kasi yun ay nararapat na para malaman natin kung papaano kumilos at papaano tumugon ng Diyos sa ating mga panalangin. So marami po tayong iiwasan ng mga terms na hindi na natin i-discuss ngayon kasi nga ang i-discuss natin ngayon is enough for everyone to understand God's will. So iwasan po natin ang mga malalalim na mga theological terms na hindi naman makakatulong sa ngayon dahil ang pakay natin ay paano tayo mananalangin na ayon sa kalooban ng Diyos at paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos, God's will. Okay? Tatlong klase po ang God's will. Okay. Meron pong tinatawag na moral will o kalooban ng Diyos. Tatlong klase ang God's will or kalooban ng Diyos. Ngayon, ito pong tatlong klaseng to, hindi ko na tinagalog kasi ang hirap po pag tinagalog, mas malalim pa at mas hindi natin maiintindihan. Ang tatlong klase ng God's will o tatlong klase ng kalooban ng Diyos, tatlong klase po hindi lamang tatlo ang kalooban ng Diyos. Tatlong klase. Okay. Meron tinatawag na moral will. Ang moral will po ay yung mga kautusan ng Diyos na ibinigay sa atin para ipamuhay natin at sundin natin. Yung mga utos niya, lahat ng inutos niya sa atin para mapatunayan na tayo talagang mga anak ng Diyos. Ang sinabi nga, anak ng Diyos ay mahal ang Diyos at sumusunod sa Kanya. Na ang moral will po ng Panginoon ay nire-reveal niya yan. Ipinapahayag na niyan at tinatalaga niya na lahat tayo ay malaman yan. Kaya ang moral will po ay hindi yung mga will na hindi pa natin madidiskubre, hindi natin malalaman. Ito ay nakasulat na sa Biblia. Kaya nga, maging sa Old Testament pa lang ay idineklara na ng Panginoon na ihahayag ko ang mga bagay na gusto kong gawin ng mga anak ko, ng mga taong nananampalataya sa akin. So, buksan po natin sa Micah 6:8 para malaman natin yung general understanding po ng moral will. Ang ibig po sabihin ng moral wills, yung mga gustong gawin ng Diyos sa ating buhay, sa ating relasyon, sa ating pag-iisip, sa ating puso, sa ating plano, sa ating mga anak, sa ating pamilya. In all areas ng buhay natin, meron tayong moral will na kailangan
sundin. Kung tatanungin natin, paano natin malalaman yung moral will na yon? Kaya nga po, diyan papasok ang ating pag-aaral ng Biblia. Doon natin mababasa at doon natin makukuha. Wala na pong articles, wala na pong ibang aklat, wala na pong ibang kasulatan na malalaman natin ang kalooban ng Diyos. The Bible is the perfect source and authority of knowing God's will, especially po ang moral will. Ang sabi po sa Micah 6:8, this is the Old Testament. Itinalaganan ng Diyos ng lahat ng mga tao ay malaman ang kanyang kalooban. Ang sabi, ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan, maging maawain at lumakad ng may pakumbaba sa harap ng Diyos. God's desire or ordain from the start ay we move and do justice, makatarungan ang ating pamumuhay, ang nararapat lamang, at maging maawain, be merciful, at walk humbly before God. Mike 6:8. Kumbaga sa ano, ito po ang general po. Hindi po itinalaga niya, hindi pa detalyado yan. So ipinahiwatig na sa atin ng Panginoon ang tatlong bagay. Act justly, be merciful, be humble. Kung yung bagay na yun, kung susuriin natin, ay talagang napapasailalim ang lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. Paano natin hindi susundin, paano tayo matatawag nating meron tayong, walking humbly before God if we're not willing to obey what He wants us to do. Okay? So yun po ang ehemplo ng moral will na gustong malaman sa atin ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon na gawin natin ang kanya mga inuutos para mamuhay tayo ng tama. Mamuhay tayo na pleasing unto God. Okay? So, maaaring magtaka kayo bakit hindi naman nakasalalay dyan kung paano tayo maligtas o paano tayo magkaroon ng righteousness. Yun nga po, kasi nga ito in general. Meron pang mas maliliit na mga bagay na nasa sa ilalim nitong tatlong bagay na ito na itinalaga ng Diyos na gawin natin. And that is to act justly, be merciful, and walk humbly before God. So yan po ang isang klase ng God's will. So lahat po ng moral will na gustong malaman natin, gusto ng Diyos na malaman natin ay nasa Biblia na. Ang wala sa Biblia ay yung mga moral will, moral commands, moral things na hindi na ini-expect sa atin ng Diyos na gawin natin. So marami sa inyo ay meron ng ideas, meron ng revelations, meron ng insights kung ano ang mga pinag-uutos ng Panginoon na gawin at wag gawin. Ngayon, yung pangalawa naman po, ano naman yung tinatawag na um, tinatawag na permissive will? Yung permissive will po ay yung bagay na hindi naman talaga gusto ng Diyos pero ipinahintulot niyang mangyari pa rin. Okay, sandali lang po, nawalan na tayo ng battery. Papalitan ko lang po. Okay.
I hope everyone hears me. Pasensya na po, maraming mga technical problems tayong yung gabi, kaya medyo na late po tayo. Ang permissive will po na pinag-uusapan natin, yung mga bagay na pinahintulot ng Diyos, bagamat ito ay hindi niya talagang kagustuhang mangyari. Okay? So buksan po natin na sa Deuteronomy 2:29. Ang sabi po doon, may mga bagay na sadyang lihim na para sa Panginoon lamang. Ngunit ang mga ipinahayag niya ay sa atin at sa ating mga anak ay yung mga bagay upang sundin natin ang utos niya. So ang permissive will is yung mga bagay na nangyayari sa atin na minsan hindi natin alam bakit nangyari. Pero permissive will niya yon. Hindi natin ini-expect. Hindi natin inaasahan. Hindi natin alam bakit nangyari. Minsan po, ang mga bagay na yon ay nare-reveal sa atin later. But at the moment na na-experience natin yon, hindi natin alam ang plano ng Diyos or ang kanyang ang kagustuhan niya. Minsan hindi natin nako-comprehend kagad. Bagamat naintindihan natin ngayon na mayroong mga permissive will na pinapahintulot ang Diyos na mangyari sa atin. Sadyang lihim sa Panginoon. Isang halimbawa po ng permissive will na maaaring hindi natin naiintindihan kagad ay yung sakit. Okay, bakit po nagkakasakit ang tao? Kristiyano, hindi Kristiyano, malayo sa Diyos, wala sa Diyos, nasa Diyos, anak ng Diyos, mananampalataya, yan po ay nakakaramdam tayo ng sakit. Ang sakit po ay dumarating, minsan it's the natural cause ng ating katawan kasi hindi natin inaalagaan. Or, ang sakit ay marami pong kadahilanan. Ang sakit ay pinapahintulot ng Diyos kung kailangan tayong disiplinahin. Na-experience natin yan. Marami tayong nabasang mga katuruan ng Biblia na sinabi na ang taong ito ay nagkasakit dahil siya ay hindi sumusunod sa Panginoon. Siya ay nagkakasala. Okay? Ngayon, ang tanong naman, at marami na rin kayong alam, pero ang tanong ngayon, pero bakit may mga Kristiyano sumusunod sa Panginoon, nasa ilalim siya ng presensya ng Panginoon, he or she is living in the will of God. Walang malaking kasalanan, walang malaking pagsuway sa kanyang buhay, walang is not living in sin, although he is not perfect. Maraming katanungan na nangyayari sa atin. Ako po, marami naging katanungan no? Bakit nagkakasakit ang isang taong ginagamit ng Panginoon? Siya ay effective sa sharing of the word, the preaching of the word, in evangelism, in mission works. Talagang maraming nabe-bless sa kanyang buhay. Ngunit, nagkasakit pa rin siya. Maraming tanong tayong na hindi natin masagot o maaari nagtatakot malaki yung tanong natin, why, O Lord, why? Kasi nga ang sinabi nga doon sa dito sa Deuteronomy 29:29, may mga bagay na sadyang lihim. Maaring ang isang tao, kahit na siya ay Kristiyano at sumusunod sa Panginoon, ay nagkasakit pa rin dahil yun na ang takdang oras niya para siya ay kunin ng Panginoon. Maaring ang sakit na yon ay dumating sa kanya para siya ay kunin na ng Panginoon. O maaring ang sakit na yon ay pinahintulot ng Panginoon, hindi natin naiintindihan ng una, dahil sa sakit na yon, ang mga tao ay nakakilala sa Panginoon. Ang mga tao ay natutong magdasal ng mas malalim dahil meron silang mahal sa buhay na may sakit. Na maaaring ang sakit na yon ay ipinahintulot ng Panginoon para siya ay malwalhati. Nabasa natin sa Biblia na hindi lahat ng sakit ay dahil may kasalanan ng taong yon.
Sabi nga ni Jesus nung nakita ng mga disipulo ang isang bulag, mamili mo sa daan, ang sabi nila, ang tanong nila, Jesus, Panginoong Jesus, sino po ang may kasalanan nito? Itong taong ito ang kanyang magulang. Ang sagot ni Jesus, hindi ang magulang, hindi ang taong ito. Ngunit pinahintulot ang sakit na ito para sa kalwalhatian ng Panginoon, for the glory of God. So yan po ay mapapasailalim na naman sa sinasabi ng Deuteronomy. Hindi lahat kasi nire-reveal ng Panginoon ang kanyang permissive will. Bakit pinayagan niya yon? Bakit pinahintulot niya yon? May mga bagay na sadyang lihim. Okay? Bakit namatay ang isang tao? Gaya po ng permissive will ng Panginoon sa atin, kung hindi pa babalik ang Panginoon, lahat tayo ay papanaw one day. Mamamatay tayo. Hindi kalooban ng Diyos, pero dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan. So he's ordained or permit the tragedy to be experienced by humans so that we can understand the destructive power of sins. Okay? So, again, yung mga example ko, bakit may mga taong kinukuha ng Diyos na very effective sa ministry. Pero mayroong mga tao naman na namumuhay sa kasalanan na namumuhay sila. Malakas ang katawan, healthy, powerful, rich. Again, hindi lahat ng bagay inire-reveal sa atin ng Panginoon. Bakit pinahintulot niya? Maybe we are asking questions about nangyari sa ating church, sa ating ministry, sa ating buhay, sa ating relationship. So mayroong mga bagay na kahit sumusunod tayo sa Panginoon, we may experience something that is within the permissive will of God for many and various different purposes. Okay, so hindi po tayo dapat talaga na maging judgmental sa isang taong nagkasakit na ospital or nagka-cancer, nagkasakit sa puso, nagkaroon ng tumor. It's not necessarily this person is being chastised or being punished by God because of the sins in his or in her life. Malalaman natin na marami po nagkasakit na namuhay sumusunod sa kanya. Si Pablo. Si Pablo ay alam natin na meron siyang sakit. Nabasa natin na 3 beses niyang pinalangin sa Panginoon na pagilingin siya. Hindi in-explain ng Bible kung ano po yung sakit na naramdaman niya is something that is a physical ailment na hiningi niya sa Panginoon. Wala tayong alam natin na si Pablo ay namumuhay, nangangaral, very effective in the ministry. Pero nangyari yon, permissive will of God. Okay? Kasama ba natin si ano ngayon? Kasama natin si Leslie ngayon. Leslie, you're with us? Yes, Pastor. Dito ba si Leslie? Okay, Leslie, can you share with us ano ang natutunan mo nung mga bagay na natikman mo lately lang last week na naging hindi maganda yung pakiramdam na kailangan isugod ka sa ospital, na alam naman naming lahat na kayong dalawa ni Pastor Alvin ay very effective, na sumusunod, ginagawa nyo ang mga ministry works. Pero ano ang natutunan mong lesson o ang dumating sa yung mensahe doon sa maikling trahedya ng iyong kalusugan o yung medical situation mo? Just a quick and short testimony, Leslie. Hello po. Good evening po, Pastor. Good evening po, mga kapatid. So, ang akin pong na natutunan po, naging lesson po sa atin doon. Opo, given po na kami po ay talagang sumusunod po talaga sa kalooban po ng Panginoon. Gagawa po ng lahat po ng ating makakaya. Pero dumadating po yung mga panghihina po sa katawan, ganyan, na
talagang hindi po maiwasan kapag po meron pong pinagdaraanan, lalo na po given po na nasa third trimester na po kasi ako. At talagang hirapan po kami doon. Pero ano po wala po talaga akong ibang masabi kundi talagang yung sovereignty po ng Panginoon, siya po yun nakakaalam po ng simula hanggang huli po. Parang talagang natatanggap na lang po namin. Natatanggap po namin ang naluwag po sa aming kalooban. Lahat po ng nangyayari na hindi po kami pababayaan ng Panginoon. Kahit ito po ay nangyayari po sa akin. Kasi po, minsan talagang kailangan din pong ingatan po yung kalusugan, ganyan, naaabuso din po siya sa ano po, sa karamihan po ng mga ginagawa. Mas marami po yung mga iniisip, ganyan. Yun po yung namumuna at nagmamanifest siya, nagpo-project po siya sa katawan. So, ang natutunan ko po dito talagang ipagkatiwala po sa Panginoon lahat po ng ating po mga hindi po kontroladong mga bagay. Kasi yun po yung unang magiging kabigatan po natin eh. Yun po yung magbibigay ng hirap pa o dagdag po na bigat po sa ating pong nararamdaman. Walang exemption. Oh, wala pong exemption, no? Kung totoo po yun. Hindi po natin masabi na matagal na po sa pagpapastor or baguhan pa lang. Ano po sinusubok po talaga yung kanya-kanya po natin pananampalataya. Hindi po natin masasabi na very good ako ngayon at kaya hindi ka na magpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi baka sa susunod ay hindi na ganun katibay yung pananampalataya. Kaya talaga pong magpapasakop pa rin po tayo sa kapangyarihan po ng ating Diyos sa patuloy po na pakikinig po ng kanyang mga salita. Yan po. Thanks sa Sister Leslie. Ganun po. Ngayon marami nakaalam sa inyo, no? Bakit kailangan siyang dalhin sa ospital? Bakit kailangan niya maramdaman yun? Kailangan siya sa church. Kailangan sila. Ang dami nilang inaalagaan ngayon. Kulang na kulang nga ang workers sa DOCC Pampanga. Yun yung mga bagay na yun na sinasabi ng Deuteronomy 29:29. May mga bagay na lihim. Hindi pa natin alam. Ngayon, yun nga, nangyari kay Leslie. Nalaman niya na bakit nangyari at ano ang dapat gawin kasi marami silang iniisip nga na apektuhan na rin yung kanyang health condition. Okay? So, may mga question po tayo ng mga bagay na yan na malalaman nga natin na may mga permissive will. Sino pa sa inyo kilala si R.C. Sproul? Si R.C. Sproul po ay isa sa pinakamagaling na, hindi pinakamagaling, isa pong talagang very effective po sa pagtuturo ng Biblia, pero siya po ay pumanaw na. Very effective po. Wala po akong alam na siya po ay mga immoralidad na ginawa, na baloktot na pamumuhay. Ang alam ko talagang matindi siya. Matindi lamang siyang magturo ng Biblia. Magaling siya. Okay, hanggang nung pumanaw siya, wala tayong wala tayong nabasang controversial na bagay sa kanyang buhay. Pero ayun, nakakapagtaka, effective. Ang daming natututo, ang daming lumalago sa Panginoon. Bakit kinuha siya ng Panginoon? Maaaring yun na ang takda ng kanyang buhay. Okay? So, kaya yun ang sakit. Pinapahintulot ng Panginoon yan, maraming dahilan. It could be a discipline, chastisement, or for the glory of God, o para meron siya mga higher purposes. Maraming nagkasakit na ang mga tao ay natutong magdasal. Natuto silang tumingin sa Panginoon. Natuto silang tumawag sa Panginoon. Marami pa ang natuto na mag-umpisa na ng prayer and fasting because God allowed that tragedy. So people can understand and can see the need to pray to a living God who heals. Bagamat ang katugunan ng kanilang panalangin ay hindi nila nakamtan. So yung sinasabi pong kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon at ang ipinapanalangin mo ay ayon sa kanyang kalooban, ipagkakaloob niya sa iyo yon. Hindi po blank check na tinatawag yon o ibig sabihin lahat automatic ay ibibigay na sa iyo.
Kasi nga, example po yung mga nangyari sa ating mga kapatiran na binawian ng buhay sa pamamagitan ng sickness. Okay, nalaman natin na nanalangin ng mga tao. Ang mga taong nanalangin ay namumuhay ng tama, sumusunod sa Panginoon. Ang kanilang panalangin ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay. So, kailangan pa rin yun kasi meron pa rin mga konteksto ng other verses ng Bible na sinasabi sa atin na maaaring dahilan o maaaring naging ingredients sa ating mga panalangin. Okay? So, yun po ang tatlo ang klase ng God's will. Ang moral will, ang permissive will, at yung sovereign will naman po. Ang sovereign will naman ay yung bagay na itinakda ng Panginoon na talagang mangyayari. Sinabi niya na mangyayari na walang makakahadlang sa Kanya, walang makakapigil. Okay? Tingnan po natin sa Isaiah 46:10. Ang sabi, ang dineklara ng Panginoon, sa simula pa itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Matindi po ito. Ito ang isang sinasabi ng isang Diyos na talagang makapangyarihan, sovereign, that He needs no man to assist Him to contribute to what He has planned to do. Magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Katulad na lang po ng kahit ito nga yung pagka-sovereign will ng Panginoon, ito po ay walang dasal, walang kagustuhan, walang plano ang tao na makakapigil nito. Marami po sa inyo nakabasa na, napag-aralan na ang Revelation. Okay? Tinakda doon na darating ang panahon na lalabas ang Antikristo na lalantad ang mga gawain ni Satanas. Okay? Yun po ay sovereign will ng Panginoon na mangyari for a short period. Na kahit anong gawin ng mga Kristiyano na pagdasal, i-rebuke or sabihing tinatalian namin si Satanas para mahinto ang kanyang gawain, yun po ay nakatakdang mangyari talaga. Yun ay plano ng Diyos. Kung isa yun sa mga kinukonsider natin na yes, ipagdasal natin ang kasalanan ay mahinto ng gawain ni Satanas ay mapuksa pero hindi nangyayari. Kasi nga merong higher purposes ang Panginoon and that is His sovereign wills. So may takdang panahon talaga para ang kasamaan na ito ay mahinto. Pero merong plano ang Diyos. Kasama yun dun sa plano niya na mangyayari, stages in the period of ng ating earthly existence na mangyayari. But one day the victory of God over sin and over Satan will happen. Okay? So tatlo po yan na atin pong dapat maintindihan at hindi tayo magkaroon ng confusion na iisa lang pala ang will ng Panginoon. Hindi po, maraming klase. Ngayon po, doon sa permissive will, marami pang klaseng permissive will. Sovereign will, marami pang klase. May mga secret will pa, may mga prescriptive will, may mga decretive will. Pero ito pong mga tatlong ito ang dapat nating mga bagay na kalooban ng Diyos na umiiral sa atin, na iiral na kahit tayo ay nandito sa mundong ito. Ang moral will na inireveal niya sa atin, ang mga permissive will na pinantulot niya mangyari bagamat ayaw niya, ang sovereign will na itinalaga niyang mangyari. Okay, katulad po ng ating buhay, itinakda ng Panginoon ang ating pong existence dito sa mundong ito hanggang kailan lamang.
Okay? So pag dumating ang oras natin, kahit anong panalangin, kahit anong pagpipigil, kahit anong gamot, kahit anong salapi, ay walang makakapigil kung oras na tayo na kukunin na tayo ng Panginoon. Ang sovereign will po ay merong secret will yan. Merong mga bagay na hindi natin malalaman. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Okay? So yung mga bagay nito, ang kailangan malaman natin at hindi muna tayo magkaroon ng quick conclusion na pag sumusunod pala ako sa Panginoon, pag pinalangin ko ang kanyang will, ay ibibigay niya na. Ibibigay niya na ang lahat-lahat. Okay? So ngayon po ang tanong, papaano makakasiguro na ang mga dadasalin ko ay ayon sa will ni Lord? That could be a question but by everyone. Okay? Ngayon po, ang gusto ng Diyos na malaman natin para sa ikaliligtas natin, sa kasalanan natin, para malaman natin kung anong Diyos ay nasa Biblia naman po. Nasa Biblia na yan. Pero hindi po lahat ng detalye ng buhay natin ay inireveal ng Panginoon. Hindi natin mababasa sa Biblia kung sino mapapangasawa natin, saan tayo titira, saan tayo mag-aaral, anong kurso ang gagawin natin. Hindi po yan ni-reveal ng Biblia. Kaya nga, kung ilalagay natin ito sa panalangin natin, ipanalangin pa rin natin. Halimbawa, ang gusto mo, ang desire ng iyong puso ay maging doktor. So ipanalangin mo yon. Maaaring ang plano ng Diyos sa iyo ay hindi ka maging doktor kung hindi ka maging pastor o maging abogado ka. Now pray na ikaw ay maging doktor kasi yun ang nasa puso mo. But there are times po na meron tayong nasa puso o meron tayong gustong gawin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. It's not God's will. Ngayon po, meron namang mga biblical principle, although hindi binigay ng Bible ang lahat ng detalye, ang specific na gagawin natin sa buhay, bibilin natin, pupuntahan natin, makakamtan natin. Pero meron siya mga biblical principle kung paano natin gagawin yon. So, paano natin include ngayon sa panalangin yon? So, kailangan natin malaman ang sinasabi ng mga other scriptures. Okay? Unang-una po, ang sabi sa Romans 12:2. Kasi ito ang maraming tanong ng iba na gusto kong malaman ang kalooban ng Panginoon. Gusto kong malaman ang will niya. Pero ito po, 12:2, ang pinakasimple, pinakauna nating dapat gawin para malaman ang kalooban ng Panginoon. Bago tayo magtanong, papaano, kailan, sino, o ano-ano ang detalye ng plano ng Panginoon sa buhay ko. Ito ang gawin natin, 12:2. Ang sabi, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Ayun, so ano daw po natin? Renew our minds. We do not be conformed to the pattern of this world. Huwag natin tularan ang sanlibutan ito. Be transformed by the renewing of your mind. Yun po ang kailangan baguhin muna natin ang ating pag-iisip. Ang pag-iisip na nabalutan, na puno ng mga experience, na puno ng mga informasyon, na puno ng mga prinsipyo na galing sa mundong ito. Kailangan mapalitan yan. Ang pag-iisip natin ay kailangan na ayon at tumutugma sa inuutos ng Biblia. Okay, pagbabago ng inyong isip. Ano ang mangyayari pag nagbago ang pag-iisip? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya, at lubos na kalooban ng Diyos. So you can know what is good and perfect will of God. Yan ang una natin gawin bago tayo humingi ng mga maliliit na detalye at saliksikin natin ang kalooban ng Panginoon. Let's renew our mind. Ang linaw-linaw po ng sinabi, kung nagbago ang iyong pag-iisip na it's no longer according to the pattern of this world,
you will know what's God's will is. Unang-una nga, yung mga bagay na dapat nating gawin at wag gawin, ang mga pinag-uutos niya. Ang sinasabi ah, ng Biblia, ayan po, renew our minds. Okay? As paano natin i-renew ang pattern po natin ngayon, ang gabay natin ngayon ay ang Biblia. That is po the best source and the best authority in faith and in practice. Kaya sabi, ang Biblia ang ating pinagkukuhanan ng anumang kailangan natin para sa ating pananampalataya at para sa ating ipapamuhay. Let's renew our minds. Alam ko, marami sa atin na nanggaling sa mga malalim na katuruan ng mundo na lumaki tayo doon sa ganong environment. Itinuro ng eskwelahan. Naging experience natin. Itinuro ng ating kultura. Pero it's time po, it's no longer according to the culture, the patterns, the hobbies, mga natutunan natin sa ating mga ninuno, no longer according to the pattern of this world, but renew it to what the Bible or the Scripture is saying. Again, uulitin ko po, kailangan panalangin natin, ang gagawin natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi po lahat ng detalye naman ay sinabi ng Biblia. Ngayon, ano naman po ang dapat nating hingin o ipanalangin bago ang mga detalye sa ating buhay? Bago ang maliliit. Bago natin panalangin, sino mapapangasawa ko? Saan ako titira? Saan church ako aaten? Saan ako pupunta? Sa anong bansa ako maninirahan? Ang sabi po sa James 1:5, ngunit kung sino man sa inyo ang nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Iyon ay bibigay sa Kanya. Sabi, if any of you lacks wisdom po, karunungan. Karunungan galing sa taas. Wisdom from above, not the wisdom of this world. Ito po ang kailangan natin. Kasi nga, maraming detalye sa buhay natin na yes, every detail ng buhay natin kailangan pagdasal natin. Ngayon kahit ipagdasal natin, ngayon binigyan tayo, dapat meron tayong wisdom na yun ang dapat hingan nating una kasi ang sabi dito sa James 1, pag hiningi mo ito ay ibibigay sa'yo. Sagana, without finding any fault, hindi nanunumbat, hindi nahahanapan ng kondisyon or ng mga ibang bagay sa iyong buhay kung ito ay iyong papanalangin. Of course, ipapanalangin mo ang wisdom so that you can obey God, so that you can live righteously before God, not so that you can become more wise, you can become more successful businessman, o para ikaw ay lalong yumaman. Ang sinasabi po ditong karunungan ay yung wisdom ay magabayan ka ng Panginoon or kung meron kang wisdom from above, even practical things ay magagawa mo at magagampanan mo at magkakaroon ka ng mga tamang desisyon. For example, if you're waiting for a spouse, whether it's a husband or a wife, kung babae naghahanap ng husband or lalaki naghahanap ng wife, okay, you cannot find any Bible para sabihin sa iyo kung sino. Pero mayroong biblical principle na sasabihin sa iyo kung anong klaseng tao ang dapat mong kaibiganin, ligawan at pakasalan. Di ba? Alam niyo naman siguro ang sinasabi, kagaya ng inuutos na do not be equally yoked with unbeliever. Okay? So if you have the wisdom from above at nabasa mo na ang sinasabi ng Biblia, ngayon, magagabayan ka ngayon kung sino ang dapat mong mapangasawa. What about work? So kung alam mo na nang ina-applyan mong trabaho ay kahit gustong-gusto mo, pero yung kumpanyang yon, yung employer na yon ay hindi naman maganda ang kanilang produkto. Okay?
Halimbawa, kung naghahanap ka ng trabaho at ang pinapanalangin mo ay bigyan ka ng trabaho. Ang dumating sa iyo ay trabaho na magtatrabaho ka sa casino o sa sugalan o sa anumang mga bagay na hindi maganda ang gawain. Why would you want to apply there and why would you even pray for that? Alam mo namang hindi maganda yon. At yun nga, kung may wisdom ka, sasabihin na agad sa iyo, mararamdaman mo na, hindi ito will ng Panginoon. Why would I be involved in anything that is evil? Ang sabi nga ng Bible, do not be partners. Do not be partners. Do not have nothing to do with evil. Okay? So, meron tayong karunungan. Kaya nga yung even the practical things sa buhay natin ay malalaman at maiintindihan natin dahil tutulungan tayo ang pag-iisip natin ayon sa Biblia, ang ating pong mga panalangin ay nagagabayan ng Scripture and we have the Holy Spirit helping us so that we can understand po na ano ang dapat nating panalangin. Kaya nga po doon pumapasok po na ibibigay sa atin ang anuman ating panalangin. Kasi kung ang tunay na Kristiyano po na merong full of wisdom from above na nagagabayan ng Holy Spirit at sinusunod ang mga sinasabi ng Biblia, wala po siyang ipapanalangin na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Na ang ipanalangin niya ay para sa ikabubuti ng kanyang buhay, para sa lalo siyang umunlad at lumago sa Panginoon. Kaya nga, ibibigay. Ibibigay po. Yun ang nabasa natin kanina. Kung ano man ang panalangin mo na ayon sa iyong kalooban at sumusunod ka sa Panginoon, ibibigay niya. Meron po kasi mga bagay na hindi na mga factors na kailangang malaman natin. Okay? Ang sabi po sa may mga paraang pagdarasal at dito tayo magtatapos po. May mga paraan ng pagdarasal na kailangang alamin natin bukod sa kahit ang panalangin natin ay ayon sa kalooban ng Panginoon, ito po ang mga guidance na dapat nating sundin na sinasabi ng Biblia na dapat i-apply natin sa ating prayer life. Sabi po sa James 4:3, ang dapat ang panalangin mo ay walang makasariling pakay. Matthew 6 verses 5 to 6, there is no hypocrisy in our prayers. Dapat walang pagkukunwari. Walang poot sa kapwa. Mark 11:25 and Matthew 5:23 to 24. Okay, while we are doing this, hawak niyo po ang inyong mga Biblia. Can someone, Pastor Alvin, look for James 4:3, Ronel, Matthew 6:5 to 6, walang poot sa kapwa, Mark 11:25, Lynn, Christine, Matthew 5:23 to 24, Per, Colossians 4:2, Jeff, Philippians 4:6 to 7, June, Luke 18:1, Long 1 Thessalonians 5:17, Dax, Romans 8:26-27. Okay, quickly po. Anong sinasabi ng James 4:3 sa panalangin natin na wala dapat makasarili? Pakay?
Pakibasa po, James 4:3. James chapter 4 verse 3. Sabi po rito, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Okay. So, para sa ating for selfish reasons. So, if I would pray to God, Lord, give me a job so I can buy expensive cars para po ako ay maging tanyag sa aking mga kaibigan para mamangha sila sa akin. Would God answer that prayer? Hindi po. Diba? Kung halimbawa naman, ang panalangin mo, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan kahit maliit, kahit papaano, para mahakot ko ang mga tao, papunta sa church, masundo ko sila sa Bible study. What is the likelihood of the prayer 1 and prayer 2 ay pagkakaloob ng Diyos? Alin doon? Ang walang makasariling pakay. Walang makasariling pakay ang maaasahan natin na tutugunin ng Panginoon. Ano naman po yung walang pagkukunwari? Matthew 6:5-6. Let's read it aloud. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita. At ang inyong Ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ang lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Yan po, ang sinasabi, walang pagkukunwari, pakitang tao. Maski na ang pinapanalangin mo ay according to His will. So kung ang prayer ko ay, Lord, forgive me of my sins, and I am doing that in front of others, sa bibig lang lumalabas yun. Sa bibig lang. Pero sa loob-loob ko ay talagang wala akong intensyon na pagsisihan ng aking mga kasalanan. Yun ay pakitang tao, pagkukunwari. My prayer is according to God's will. But it's not sincere. Kunwari lang yon, pakitang tao. Again, diyan po papasok na hindi lahat ng kahit na ayon sa kalooban ng Panginoon ay ipagkakaloob niya, there are factors to consider. If it's hypocritical, okay, mapagkunwari. Okay, paano naman po yung walang poot sa kapwa? Paano yung poot ay makakahadlang sa ating panalangin? So, Mark 11:25. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Again, it's a prayer na to ask God for forgiveness of your sins is a prayer that is within God's will or according to God's will to ask for forgiveness of our sins. Pero ngayon, binigyan tayo ng babala ng Mark 11:25. Kung humihingi ka ng tawad sa Panginoon pero meron kang hindi mapatawad na kapwa mo, again, even if it's according to God's will, it will not be heard. Answered. Matthew 5:23-24. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naaalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Okay, so I'll be attending a church on Sunday, and it's my first sweldo. I'm going to
offer this and I'm praying to God that God will bless me and bless my offering. Pero meron kang kaalitan o meron kang argabyado na hindi mo pa naaayos. Again, your prayer, your intention is according to God's will. Pero ang sabi dito, kung hindi mo inayos, ang munang alitan, ang galit na ikaw ang nag-cause o na maski sa iyo ginawa. Sabi, kailangan iwan mo muna yung iyong handog at makipag-ayos ka muna. Paano naman po ang mga prayers na may pasasalamat? Colossians 4:2. Yes po. Colossians 4:2. Magpakasigasig kayo sa panalangin ng may pasasalamat at habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. Okay, so paano natin na-apply ito? Praying under God's will. Ang sabi, manalangin kayo ng may pasasalamat. Okay, so praying for healing. Okay, healing. Okay, prayer for healing. Paano yung prayer for healing na may pasasalamat? This could be an example. So, Lord, I'm praying for my mother who is in the hospital right now. So, my prayer is according to God's will dahil gusto ng Panginoon na panalangin natin ng may sakit. Then, ang sinasabi ng Colossians, pray with thanksgiving. So, maaring palitan ko ngayon ang tono ng aking panalangin. Lord, pinapanalangin ko ang aking mother na nasa ospital. May sakit siya ngayon. But Lord, even right now, whatever your answer, whenever you answer my prayers, I am thanking you now for however you would answer my prayer. Kasi whether pagalingin ng Panginoon, whether i-delay ang pagpapagaling, whether hindi siya gumaling, alam nating may purpose ang Panginoon. So let's thank God for whatever nasagot ng Panginoon, even if that's under God's will. Philippians 4:6-7. Ano naman ang sabi? Ayon sa Philippos 4:6-7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Yan po. It's another example sa atin. Even if your prayer is according to God's will, do it now. Ipanalangin na natin na mayroong pasasalamat. Whether God's answer to our prayer is a yes, no, or wait, thank Him. Kasi whether it's a yes, meron siyang purpose. Whether it's a no, meron siyang purpose. Whether it's a delay, meron siyang purpose. So whatever, thank God. Panalangin, may pasasalamat. Prayer with thanksgiving. 10 sa atin yun na dapat talagaan ma-incorporate natin sa ating panalangin. Patuloy at palagi, pray without ceasing. Luke 18:1. Luke 18:1. Nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Laging manalangin, pray without ceasing. Praying always, laging manalangin. 1 Thessalonians 5:17. Anyone po? Anyone na lang. 1 Thessalonians 5:17. So we'll be encouraged po. Lagi tayong manalangin ng walang humpay. Pray without ceasing. Meron nakakita po? 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Pray continuously, ibig sabihin.
Okay. So, ayan po, paalala na naman sa atin, even if what is your praying is according to God's will, even if the prayer, the person is praying is living under God's will, obeying His commands, ang sabi pa rin po, patuloy, pray without ceasing, palagi. Okay? So another factor to consider po. So hindi po talaga automatic yung sinabi doon sa First John 5 na pag itong dalawang factors na ito ay nasunod mo, ipagkakaloob ka agad. Kasi meron pa pong mga other context ng scriptures na dapat din nating matutunan. Okay? What about po the help of the Holy Spirit? May tulong ng banal na Espiritu. Romans 8:26 to 27. Romans 8:26-27. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi may pahayag. Ngunit ang Diyos na sumaysiyasat sa mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, pagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos. Makita niyo po, kahit sa ayon na sa kalooban ng Diyos, ay kailangan pa rin natin ng tulong ng banal na Espiritu. The help of the Holy Spirit will help us. Again, nakikita niyo po ang mga scripture na ito na minsan kasi pag lang po tayo, nag-concentrate sa isang scripture, gagawin na nating blank check yon. Akala na natin, yun lang pala ang hinihingi at ipagkakalob na ng Panginoon. So nakita niyo po yung mga binasa natin na ang 1 John 3 verse 22, ang sabi, matatanggap natin ang anumang hiniling natin sa Kanya dahil sumunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa ang naayon sa Kanyang kalooban. Ganun din ang sinabi sa 1 John 5:14. May lakas loob tayong lumapit sa Diyos dahil alam nating ibibigay niya ang anumang ipanalangin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. So, understanding God's will, incorporating lang po ito sa prayer natin. Ang dami ng scripture, mga guiding scriptures na kailangan nating malaman at matutunan. Kaya po, minsan sasabihin natin ngayon, ang scripture 1 John 5:14 hindi totoo. Kasi sinusunod ko naman lahat ng inuutos ng Panginoon. Ang hinihiling ko naman sa Kanya ay according to His will. Pero hindi niya pinagkaloob. So, maaring the Bible is not true. Hindi totoo lahat ng tinuturo ng Biblia. Yun pala ay hindi lang natin, nakakaligtaan natin na suriin din, ikumpara natin ang mga other scriptures na tinuturo tungkol sa panalangin na ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun po, yun ang kahalagahan ng pag-aaral ng ginagawa natin na every Tuesday, nasasaliksik talaga natin ang sinasabi ng Biblia in parallel to other teachings of the scriptures para po hindi natin husgahan kagad ang isang scripture na hindi totoo, kasinungalingan ang sinasabi. Yung pala kulang ang ating pagsaliksik. Kaya po sinasabi ng Biblia, naghahanap ang Diyos ng mga taong who is rightly dividing the Word of God. Na tama ang mga applications na ating gagawin para malaman natin na walang error sa Biblia. Ang lahat ng tinuturo nito ay totoo. Kailangan lang natin talagang saliksikin ng maigi. Titigil po ako dyan at baka mayroong maidadagdag ang iba. Pastor Alvin, Long, June, Ronel, kung meron kayo maidadagdag sa ating pinag-aralan ngayon. Or kung anyone po who has a question. So, ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon na
talagang i-apply natin sa ating panalangin. Is everyone okay na po dyan? Ang katahimikan ay nangangahulugang malinaw po ang lahat. Wala na pong question? Nothing to add? Alvin, Pastor Alvin, yeah. Good evening. Ang ganda po ng topic at talagang pinagtitibay po tayo ng salita ng Diyos pagdating po sa kanyang kalooban. Na dito ko po na mas naiintindihan talaga na napakahalaga yung panalangin ng will ni Lord kasi marami tayo talagang mga bagay na gusto. Minsan, yung bagay na inaasahan natin, hindi po talaga dumarating. At yung mga bagay na gusto natin, hindi po talaga nangyayari. So, we should be reminded na laging hintayin at ipanalangin ang kalooban ng Panginoon. Thank you, Pastor Alvin. Anyone else who has to add or any question? Bagamat tayo po ay medyo na-delay ng konti ngayon. Okay. So I hope everyone po na balikan po natin, pag-aralan nyo uli ang mga scriptures na binasa natin ngayon. At ang 1 John 5:14 po ay totoo. Totoo yan. Meron lang mga additional scripture na dapat kailangan nating sundin din ang mga sinasabi o alisin ang mga kasama ng mga prayers natin. The manner of praying, the posture, the tone, the words, the intention, lahat pala yun ay mahalaga din para dinggin ng Diyos ang ating panalangin. At ngayon gabi po ay na-encourage kayo kahit hindi dumating ang sagot sa ating mga panalangin na ayon sa kanyang kalooban. Hindi natin tatawagin na ang Diyos ay sinungaling, hindi natin tatawagin na ang Biblia ay hindi totoo, hindi tama ang kanyang mga tinuturo dahil tama. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, ang lahat ng kanyang pinangako ay tutuparin niya at magaganap. Salamat po sa inyong lahat ngayon. Wala na pong question. Again po, last time, no questions. Salamat. Salamat at malinaw lahat. So tawagin na po natin ang itinalagang manalangin ngayon, closing prayer, si Cherry, para tayo po ay makapagpahinga na. Good evening po. Let's put ourselves in the loving presence of God. Father God, kapuri-puri ka ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa pagkakataong makapag-aral ng iyong salita. Lord God, salamat po sa buhay ni Pastor Noel. Salamat, Panginoon, sa kanyang kalakasan at sa walang sawang pagpapastol sa kanyang mga anak sa amin, Panginoon. Father God, dalangin namin ang good health and unending faith ni Pastor Noel upang mapagpatuloy niya po ang kanyang mga gawain. Lord God, dalangin namin ang kagalingan physical ng mga kapatiran naming may mga karamdaman sa gabing ito o panalangin rin po namin, Lord, na bigyan niyo po ng kapayapaan sa pag-iisip, sa puso ang bawat isa sa amin na nakakaranas ng kaguluhan sa isip at puso. Father Lord God, patuloy niyo po kaming palaguin sa aming spiritual growth, sa aming relasyon sa inyo. Send us your Holy Spirit, Father, to guide us, to always guide us to do your moral will. Please, Father God, please send your Holy Spirit. So we will always do what is right and just. So we will always love mercy and walk humbly towards you. Lord God, help us understand your permissive will on us. We know you always have your reasons, and all this permissive will is for our own good. Lead us closer to you, and to lead us develop a deeper relationship with you. It is for our salvation, Father God.
Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na maging handa sa iyong sovereign will. Send your Holy Spirit, Father, to transform us and to renew our mind. Encourage us, Father God, to confess our sins, because we know all these sins is blocking your will for us. Father, we have our own prayers, we have our own needs and desire. May our prayers become yours, become your desire for us too. And whatever the outcome of our prayers, Father, we always thank you. Salamat dahil alam namin kung ano man ang maging resulta ng mga panalangin namin, o kung ibibigay mo o hindi, it is for our own good. Yeah. Again, Father, thank you for this fruitful night, sa napakaraming bagay na natutunan namin tungkol sa panalangin. Give us good rest tonight to refresh us for tomorrow. Lord God, please remind us of what we have discussed tonight, and please allow us to apply whatever we learned tonight in our daily lives. I ask this in the name of Jesus. Amen.